Lord, thank you once again for this blessed morning that you have allowed us, Lord God, to gather once again, to worship you, to pray together, to read the Word, and to study your Word, O God. We pray, Lord, na gagabayan niyo po kami ngayong umagang ito sa aming pag-uusapan, sa aming mga bagay na aming aaralin at titignan, Panginoon Ama, sa inyong salita. And we pray, Lord, na maghatid, Panginoon Ama, ng katotohanan ang aming aaralin ngayong umagang ito sa aming buhay at magresulta, Panginoon Ama, din ng buhay na may tunay na pagpapasakop sa iyo at tunay na pag-iwas, Panginoon Ama, sa kasalanan. Upang kami, O Diyos, ay tunay na mamuhay na nagbibigay lamang, Panginoon Ama, ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. So we pray for your blessing. Guide us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so at least for this time, I'll be teaching hindi naman last in my life, but last preaching, dahil mawawala po ako for the month of March. Pastor Kaloy will be the first one, then Pastor Tito, Pastor Denny, and then Pastor Oscar. And then sa last Sunday, which is Resurrection Sunday, andito na po ako. So I'll be preaching about the resurrection. I've been preaching resurrection for 20 years. Parang ang hirap na mag-isip ng topic na yon. And most of the time, siguro sa High Rock, 3 times na ako nagturo ng resurrection. My first preaching, assigned preaching sa akin sa pulpit was Resurrection Sunday. Kaya memorable sa akin ng resurrection dahil yun po yung aking first pulpit preaching sa High Rock before. But this morning, we'll set aside Hebrews dahil ating pong pag-ausapan ang pinakagustong-gusto ng maraming tao. Okay, siguro may idea na kayo regarding that, which is gossip. Okay. So, actually, as an introduction, may mga nagtanong kay Jerry Bridges kung anong book daw yung kanyang sinusulat at that time. Okay? Sabi ni Jerry Bridges, respectable or acceptable sins we tolerate. At actually, tinutukoy niya dito yung book na Respectable Sins. And I do hope you have read that. Maganda po yung book po na ito. At sinabi po niya dun sa taong ito, sabi niya, the person will roll his or her eyes saying, oh, you mean like gossip. Okay, kapag sinabing respectable sin or sin that we tolerate, madalas ang unang-una na isip natin is gossip. Kasi minsan yun yung talagang natotolerate ng maraming tao pagdating sa, lalo ng mga Christians, pagdating sa kasalanan. Sabi nga niya ni Jerry Bridges sa kanyang book, apparently this is the first of the Christian sins that comes to mind. So it must be quite prevalent among us and is something we continue to tolerate in our lives. Minsan hindi natin napapansin na yung ating sinasabi, which is gossip, ay kasalanan. Kasi parang naging part na rin siya ng ating pananalita. Gossip ay tunay na isang kasalanan. Actually, ng maraming Christians na kanila itong tinotolerate. Ang nakakalungkot, minsan, actually madalas, parang normal na lamang para sa iba ang mag-gossip. Hindi ko alam kung alam ba nila na sila ay nagkikwento lamang o nagga-gossip na. Kasi minsan, hindi mo na malaman. Gossip pa ba ito? Kwento lang ba ito? Ano ba ito talaga? Kaya nga mahalaga na ma-define natin sa ating church kung ano nga ba ang gossip. Okay? May mga nagtanong sa akin one time kung ano ang gossip. Actually, mahaba po yung sagot ko. Mainly, definition is not enough para ma-discuss ito, madaling magbigay ng definition. Pero nung ako'y tinanong, kailangan ko siyang ma-describe. Kasi medyo, malawak and at the same time, kailangan natin mabigyan ng tamang description kung ikaw ba ay nahuhulog na sa gossip o hindi naman. Okay? At kailangan ma-explain kung ano talaga yung sin ng gossip. Ngayong umagang ito, we will try, by God's grace, maging sa aking mga naaral, to define and describe kung ano nga po ba yung sin ng gossip, or sin of gossip. Pero bago ko simulan ang ating pag-aaral, aking basahin lamang isang mahalagang passage na matagal ko nang itinuro sa prayer night sa High Rock before. Long way back pa. Siguro mga 1 year pa lang ako noon or 2 years pa lang ako noon sa High Rock. Kasi after 2 years, na-assign na ako sa Albay. So siguro first or earlier part ko ng aking full-time ministry. At tinuro ko po yung Matthew 12:36 to 37.
At marami pong mga nagtanong sa akin kung mag-question regarding kung paano ko ma-explain sa kanila ito fully. Sabi po sa Matthew 12:36 to 37, so I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. Ganda, no? Medyo natuto ako dito. Nung inaaral ko ito, talaga sabi ko, Lord, people will give account for every careless word they speak. For by your words, you will be justified, and by your words, you will be condemned. In context, maganda na makita natin na nagbibigay description dito si Jesus patungkol sa isang tao. Paano malalaman kung ang isang tao ay Christian? Isang palatandaan ay ang kanyang pananalita. Okay? Because of the mouth na nahahayag kung ano yung nasa puso. Diba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya nga, in the day of judgment, we will give account for every careless word that we speak. Okay, dahil in time, lahat tayo ay haharap sa judgment seat ng Diyos at isa sa magiging basehan ay ang ating pananalita. Kung ang inyong sinasabi ay totoo at ayon sa kalooban ng Diyos, o ang inyong sinasabi ay totoo din o hindi totoo dahil ito naman ay hindi naman nakaayon sa kalooban ng Diyos. So, what we speak should be always in accordance doon sa kalooban ni God. Whether it may be true or not true, kung hindi po kalooban ni God ito po ay magiging kasalanan para sa atin. Ang context po dito sa Matthew 12:36-37, nagsimula po ito sa verse 22, kung saan may pinagaling si Jesus Christ na demon-oppressed man, tapos nagsalita ang mga Pharisees kay Jesus Christ against him. It is only by Beelzebul, the prince of demons, that this man cast out demons. Okay? Parang nire-reject nila yung healing na ginawa ni Jesus Christ. Yung kanyang ginawa, ay si Beelzebul lamang yan. Galing kay Beelzebul yan. At sinagot sila ni Jesus, at sa huling bahagi, nagbigay si Jesus ng warning at judgment. Dahil sa kanilang pagkontra sa ginawang mabuti ni Jesus para dun sa lalaking ito. Sabi nga sa verse 31 to 32, therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Mainly ito, no? Hindi ko explain sa inyo dahil mahaba po ang explanation nito. Ang ibig sabihin lamang po nito, if you will continue to reject the evidences that the Holy Spirit makes, makokondemn ka. Kasi may pinapakita na yung Holy Spirit sa'yo na kanyang pagkilos, lalo na yung mga miracles ni Jesus Christ at that time, and then you continually reject all of those works of the Holy Spirit, then you will be not forgiven dahil malinaw na yung ginagawa ng Holy Spirit. Okay, yung po yun. Okay? Verse 33 is a continuation. After po noon, kasi minsan kung inyo pong titignan ng inyong Bible, parang meron na siyang second heading. Parang nag-stop na. Kung ESV version po yung gamit po ninyo, parang nag-stop at parang may ibang topic na. Pero verse 33 is a continuation kung saan sinasabi ni Jesus ang patungkol sa kasalanan na lumalabas sa kanilang mga puso o sa kanilang pananalita. Sabi sa verse 33 to 37, ulitin ko yung aking part na binasa kanina para makuha natin yung context. Either make the good tree and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad, for the tree is known by its fruit. You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. The good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil. So kung ang iyong pananalita contrary doon sa testimony mo na Christian ka, at ang iyong pananalita ay makasalanan, masama, gossiping, slandering, alam mo yun, at iba't iba pang mga foolish talk na lumalabas sa iyong pananalita, then your heart is evil. Kaya nga dito sinasabi sa verse 36, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Nakakatakot, ano? Kasi minsan, a lot of people would just profess that I have faith, but listen to your words. Because it is coming from the abundance of your heart.
In short, your words count. Yung ating pagpananalita sa bawat araw, it counts. Hindi ito parang wala lang. Kaya be aware. The way you speak, the way everything that goes out from your mouth, be careful. Because it reveals kung ano talaga yung nasa puso po nating lahat. So be very careful when you speak, when words come out of your mouth, because it is coming from the abundance of the heart. And ano ba yung tinitingnan ni God? The heart of a person. Okay? At ang kagandahan, out of the goodness of God, kung tayo po ay aware sa ating mga sinasabi, pinapakita niya na rin kung ano yung laman ng ating mga puso. Para maging aware tayo at kung may mali sa ating puso, dahil lumabas ito sa ating mga pananalita, then we are to repent and ask God for mercy and grace na tulungan niyo po ako. Dahil sabi nga, I tell you, si Jesus Christ po ito, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. Huwag niyo pong ibabala that you are saved by grace through faith. You are to check your lives, your speech, if it is also in accordance to the Word of God. Noong naging Christian ka ba, nabago din ba ang iyong pananalita? May evidence ba ng pagbabago sa inyong pananalita? Parang ang bait-bait mo dito sa church, and then pag uwi mo, puro ka, ay, si ano, ganito, ganyan. Dahil mga bagay na sinasabing hindi maganda sa kapwa. Do you do that? Nakakalungkot. Kaya dito sinasabihan yung mga Pharisees, you speak good, but paano yan? Puro evil pa rin yung lumalabas sa pananalita mo. How can that happen? O until now, iyong suriin, makamundo pa rin ba ang iyong pananalita? Makasalanan pa rin ba? Hindi ayon sa instruction ng Diyos sa kanyang salita ang lumalabas sa iyong mga labi. So check. Okay? Ito yung mahalagang paalala before I go. Kasi from this part pa lamang, siguro may application na kayo regarding gossip. Okay? Kasi may judgment. Maganda nag-start tayo with the judgment para at least magising-gising tayo. Or siguro nagising kayo ngayon. Lahat po tayo, ako actually, I always check, and if ever before I sleep, nag-iisip po ako, may nasabi ba akong hindi tama, may nagawa ba akong hindi, meron bang lumabas sa aking mga labi na kayabangan, pagmamataas, hindi nakaka-encourage, nakakainis, di ba? Lalo na pag nag-aasar ako, nainis kaya sila. So, hindi ba naging encouraging yung aking sinabi sa aking asawa, sa aking anak? Na-discourage ko ba yung anak ko sa aking pananalita? Na-discourage ko ba ang mga kapatiran ko sa church? Meron ba akong mga nasabi dito sa aking pagtuturo na hindi ayon sa salita ng Panginoon? I check. By God's grace. And I do hope nakita ko sana ang lahat sa tulong ng Panginoon dahil in the end, I will give account to every careless word that I speak. So what is gossip? Siguro magandang tignan po natin yung definition din mismo sa Bible. Actually, ang dami pong topic about slander and gossip sa Bible. Napakarami po. Meron po akong isang binili, Theology of Gossip and Slander. Isipin mo na lang, may isang libro about slander and gossip lang. And from the book of Proverbs, actually there are around 28 passages sa Proverbs pa lamang about slander and gossip. Kaya po hindi ho maliit na bagay ang slandering and gossip. Tandaan nyo pagka may gossip, hindi po nalalayo si slander. Palagi ho yung magkasama. Hindi ho sila naghihiwalay kasi magkaibigan sila So, delikado po. So, when you sin of gossip, actually, may iba pong kasalanan po ito. Actually, ngayon, as we study it, makikita po natin yung kalaliman ng kasalanan ng gossip. Proverbs 18 verse 8, at kukunin ko lamang po ito sa NIV. Kasi ginamit po sa NIV yung word na gossip. Okay? The words of a gossip are like choice morsels. They go down to a man's inmost parts. In Magandang Balita, Biblia, ito para Pilipino naman po tayo, Tagalog. Sabi po doon, ang chismis ay masarap. Masarap pakinggan, di ba? Gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan. Parang parang tingin ko yung translation dito habang binabasa ko nga, parang hindi niya yata translate word by word yung Proverbs 18:8 in Hebrew at ginamit niya na lang by experience. Okay.
Ang Biblia, sabi po sa ang Biblia, ito medyo mas inatry niyang word by word yung translation dahil medyo makaluma po yung ang Biblia. Ang mga salita ng mapagbulong. Okay, mapagbulong. Ikaw ba, uy, huwag tayo mapagbulong ha. Uy, mapagbulong ka ha, gossiper ka ha. So, gossip is mapagbulong, ay masasarap na subo ang katulad. Sila'y nagsisibaba sa kaloob-looban ng katawan. Okay? Scripturally, ang gossip daw ay katulad ng choice morsels. Choice morsels in Hebrew, sabi po sa halot, sa putong lexicon, to devour greedily or to take pleasure. Okay, so parang ito yung action, ano? Kapag may gossip, you devour it. Parang you take pleasure. No? Di ba kapag may gossip, yung tenga ninyo ay parang ganyang kalaki na, no? Parang gusto mo lahat, wala kang ni isang, gusto mo pati yung kuwit, yung tuldok, lahat naririnig mo, no? Kung saan siya nag-pause and everything. Additional po doon sa sinabi na definition sa halot, things that are devoured greedily, meaning delicacies. Para itong pagkain na paborito mo, na pag iniwan mo sa lamesa at nakita mo, with greed kakainin mo at uubusin. Ganun yung description. So kung kunyari daw, mahilig ka sa mani, talagang kakain ka ng kakain, di ba? Para hanggang sa maubos mo siya. Dahil gustong-gusto mo siya, delicacy siya eh. Favorite delicacies. Ang gossip daw ay parang ganon. Ang problema, actually, yun nasa line 2. Gusto natin ng gossip in some ways, ano? Dahil makasalanan po yung ating mga puso. Ang nakakalungkot po, yung sa line 2 ng Proverbs 18:8. They go down to a man's inmost parts. Sabi po ni Matthew Mitchell, dun sa pong book po niya na Resisting Gossip, sabi niya doon, and I quote, "The juicy tidbits of gossip are eagerly devoured by persons disposed to listen to them, as a glutton helps himself freely to tempting food. The slanderous words do not make a superficial impression, but penetrate into the innermost recesses of the listener where they are thoroughly digested. They are treasured up in memory to be used as occasion may offer." Ganda yung explanation niya dito actually. Ang danger, gossip is retained and remembered. Nang ibig sabihin, dahil na-retain at na-remember, anong gagawin mo ngayon doon sa information na meron ka? Ipagsasabi mo din yung mga bagay na iyong narinig. Okay? Yun po yung pinaka-main problem dito. Pag may narinig ka, it will be retained and it will be remembered. Nakakatakot po yun. Kasi ano ka na eh, na-influence ka na, narinig mo na yung isang negative things about a person na pinag-usapan ninyo ng wala at hindi siya naroroon at nagsalita ka ng laban sa kanya na hindi tama. Nasa puso mo ito. At ngayon kapag nagkaroon ng opportunity ulit ang kasalanan para magbunga ito, andyan siya. Sa inmost part mo, sa puso mo. And then pagka nakita mo ngayon yung kaibigan mo, tapos wala na kayong mapagkwentuhan, ano? Parang boring na. Kasama kayo, tapos na kayong mag-lunch o mag-dinner o kaya mag-merienda o mag-coffee. Ay, naalala mo si ano? Kasi wala na eh. Pero meron ka natatago sa puso mo na pwede niyong pag-usapan and then igagossip mo na rin siya. Tama ba? Ako nung inaaral ko ito, sabi ko, Lord, ganun din ako eh. Lahat po tayo ganun. Wala po pwede mo, hindi magsasabi sa inyo ng hindi. Diba? It's either na kunyari daw, ngayon pa lang, may nakausap kang isa, mamaya makakasama mo yung isang kaibigan mo, ikikwento mo na rin yon. Tapos yung isang kaibigan mo na pinagkwentuhan mo, anong mangyayari din? Ikikwento din niya sa iba. Tapos yung ibang kaibigan na kapag kwentuhan niya, anong mangyayari? Kaya nga it spreads like wildfire eh. Diba nga, sabi nga, kapag may chismis, bilis ng chismis dito ah. Because it enters the inmost part of a person. Kaya po siya delikado at nakakatakot dahil yung kasalanan po na ito ay hindi po simple. Hindi, it doesn't stop with one person. It goes on. Kaya nga po yung passage po ng Proverbs 18:8, inulit po ito sa Proverbs 26 verse 22. Dahil ito po ay mahalagang paalala para sa ating lahat.
So when you gossip, hindi mo lang sinisira ang isang tao sa isang tao, kundi ito ay naiipon sa puso ng iba at mabigyan ng pagkakataon. Kanya din ito ibabahagi din sa iba. Kaya ang tao na ginogosip mo in some way ay talagang sirang-sira. Kaya hindi ito simpleng kasalanan lamang. Kagabit ng gossip, inyong tatandaan ay maraming kasalanan pa. Marami po. Hindi po ito nag-gossip ko lang siya. Hindi. Slandering. Maaari yung gossip mo, nadagdagan na. Pag nadagdag ng hindi totoo, anong tawag doon? Lying. Okay? Lalo na kapag nag-gossip ka dahil may nalaman kang hindi maganda patungkol doon sa taong kinaiinisan mo, yung bitterness mo, doon sa taong yun, na-fuel up. So, pwedeng bitterness, pwede ka mapasok sa evil motives, backbiting, destroying reputation, at maaaring nagre-resulta din to ng anger and revenge. Kanya yung kalaliman ng gossip, hindi po siya simple. Nakukuha niyo ba yung sinasabi ko? Hindi po mabuti ang gossip. Malaking kasalanan po ito sa ating Panginoong Diyos. It is a great issue na dapat po nating matutunan mga Christian. Kaya if you are talking too much, be very careful. Sabi nga sa Proverbs 10:19, when words are many, sin is not absent. But he who holds his tongue is wise. Pero huwag ka naman pilosopo na hindi na lang ako magsasalita. Pero kung ano pa rin nasa puso mo, hindi mo man sinabi ito, pero ang isip mo, ang puso mo, puro ng sama ng loob at puro pag-iisip na masama sa kapwa, parehas lamang po din iyon. Hindi ka nga nag-gossip, pero nag-harbor ka naman ng bitterness, anger sa iyong puso. At tanda natin, tinitignan ng Diyos ang ating mga puso at ito'y kasalanan pa rin sa Kanya. So biblically, sabi po sa ating tinignan na passage sa Proverbs 18:8, the words of a gossip are like choice morsels. They go down to a man's inmost parts. So what is gossip? Sabi po ni Jerry Bridges sa kanyang book Respectable Sins, gossip is the spreading of unfavorable information about someone else, even if that information is true. Okay? Spreading of unfavorable information. Okay, minsan info lang yan eh. Pero unfavorable for that person. Baga hindi ito makakabuti para sa taong ito na isinasabi mo sa ibang tao. Another definition which we will be giving time this morning in our study, yung definition po na binigay ni Matthew Mitchell doon sa book po na Resisting Gossip. Sabi po doon, sinful gossip is bearing bad news behind someone's back out of a bad heart. Okay? Parang puro bad, ano? So, sabi nga, sinful gossip is bearing bad news behind someone's back out of a bad heart. So, tatlong bagay po yung ating titignan dito. Okay? Bearing bad news. Hindi ko na kung naisulat ko yung dito sa ano. So, simulan po natin sa definition is bearing bad news. Ang gossip actually makikita po natin in two ways. Talking and listening. Okay? Either way, bahagi ka dun sa kasalanan ng gossip. Either ikaw yung nagkikwento ng gossip o ikaw man yung recipient ng gossip, listening ka lamang, gossiper ka pa rin. Okay? Kasi nakikinig ka. So, una, tingnan po natin yung talking part. Sabi po sa Proverbs 20 verse 19, sa ESV version, a gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. Okay? In King James Version, yung translation na ginamit po sa gossip is tale-bearer. Okay? Tale-bearer. Tagadala po siya ng mga tales, mga storya. Okay? Sabi nga ni Matthew Mitchell, gossiping is often sharing someone else's secret. Na hindi po dapat malaman ng ibang tao, hindi mo naman ito parang minsan sasabihin, hindi naman yung sinabi sa akin na secret ito eh. Kinento niya, patungkol sa sarili niya, na parang hindi maganda, na parang dahil confident siya na magkasabi sa'yo, na hindi mo pagkasabi. At teka lang, wala naman siyang sinabing secret yun. So minsan meron tayong mga na parang reason out regarding that sin. Pero alam mo,
yung pangyayaring yon na hindi po mabuti na malaman po ng iba. Pero yung ikikwento pa rin ito. Ito ay gossip at ito ay kasalanan. Okay? Hindi ko pwedeng i-judge ang puso ng isang tao kung anong dahilan kung bakit kailangan sabihin ito sa iba. Pero as the person talking, okay, siya po yung talebearer, dapat po na maging maingat. Kasi pwede itong maging slandering. Motive actually minsan ng pag-gossip is to impress na alam mo yung mga latest news dito sa mga kapatiran sa church. Kasi alam niya lahat yan. Yung mga nangyayari dito. Sana wag naman kayo may pride ng ganun, na para kayong si Inday Badiday. Hindi na nila kilala yun, Christopher Min. Hindi din. Sino na? Boy Abunda. Mas kilala nila. Yan, yung mga chismoso. Okay, sila yung mga, kawawa naman yung mga yun, Kung hindi sila mag-repent at wala sila kay Jesus Christ. Nakakalungkot po yung kanilang dadanasin. So, mahalaga na makita po natin yun. Sana hindi po yun yung motive natin. Iba-iba po ang motive ng tao. Pero mainly, ang gossip po, ang motive nito ay hindi po mabuti. Lalo kung, wala ka namang motive na mapabuti ang kapwa at gusto mo lang maikwento, ito ay gossip at ito ay kasalanan. Okay, gusto mo lang, may makwento ka lang, just to fill up the gap na para, may isabi ka lang at meron silang mapakinggan. So, maging maingat doon sa mga tao na nagdadala ng storya. Kung ito po ay hindi ayon at tama at makakatulong para sa ating kapwa. Pangalawa, yung listening part. Sabi po sa Proverbs 17:4, a wicked man listens to evil lips. A liar pays attention to a malicious tongue. Ang ganda ng Proverbs Okay? Sabi nga ni Matthew Mitchell patungkol dito, sometimes even just receiving that spicy piece of gossip without stopping the conversation or at least saying something is sinful. Almost as sinful as speaking it. Alam mo yun, may kinikwento na sa'yo na hindi tama, na hindi niya dapat malaman at ikaw ay nakikinig at hindi mo ba lang siya pinagsabihan, wait. Parang hindi ko yata dapat pakinggan yan at hindi dapat natin pag-usapan yan. And sa akin, maraming mga lumapit, especially sa hierarch. Pag may mga lumalapit sa hierarch, minsan dati nung mahilig pa ako magpunta sa badminton ng hierarch, hindi po ako naglalaro na. Pero nandun ako, makikipagkwentuhan. Hindi para mag-gossip. Okay? So, kwentuhan, kumustahan, may lead sa mga ganon. Then, may mga lalapit sa akin, Brother Jay. At ito actually, personal to sa kanya pa nga ito, Brother Jay, about that person's life. Ang palagi kong sinasabi, wait, bago ka lumapit sa akin, nakausap mo na ba ang self-servant mo? Kasi hindi kita member ng church ko Hindi ka BSL Hierarch ako, pastor ako ng hierarch. Pero may self-servant ka, which may authority over you more than me, kahit na pastoral staff pa ako. So, sasabihin ko sa kanya, have you talked to your self-servant? Yes, Brother Jay, nakausap ko na siya. So, pwede kong sabihin sa'yo. Sige. So, magkikwento na ngayon siya. Pero dapat palaging may ganoon. Kaya minsan, may ikikwento siya about someone, teka lang, nilapitan mo na ba itong taong ito para i-correct mo siya o para sabihin na may kasalanan siyang ginagawa? Hindi pa. So you have to talk to that person first before you talk to me. Kasi that would be gossiping or slandering. Kahit na pastor pa ako, ang role mo is to talk to that person, not to me kaagad. Okay? Ngayon, there are situations, syempre isipin ninyo, paano yung Pastor Jay? Kung hindi ko alam ang gagawin, can I talk? Yes, you can talk to me. Mainly kasi ako ay pastor. And kung meron kayong sasabihin sa akin about a person, gagawin ko ng paraan ito para maayos at makalakad siya ng tama. Ang problem with gossip, pinag-uusapan nyo lang, wala naman kayong ginagawa na action para maitama yung tao, para makita niya yung kanyang kasalanan at lumakad siya ng tama sa Panginoong Diyos. Kaya nga po, dapat maging maingat tayo. If you listen to a gossip, sabi sa verse, you are described to be balikan po natin yung isang part, a wicked man. Di ba? Wicked ka. So, ibig sabihin, when you just listen to gossips,
Sabi dito, a wicked man listens to evil lips. Tignan mo yung description sa isang taong nakikinig with evil lips. They are wicked. Hindi lamang wicked, yung sinabi dito sa text, ano yung second line? A liar. Meaning, listening to gossip is also part of gossiping. You are a wicked person and a liar. Gusto mo ba maging ganun ka? So, wag po natin sisisihin na tamang, hindi, siya lang yung nag-gossip eh. Siya yung may kasalanan. But when you listen and allow yung gossip na ito na pakinggan mo, then you have a wicked heart. Kailangan po natin i-check ito sa ating mga puso. So this listening to gossip is also sinning against God. This is gossip at ito ay kasalanan. So kailangan po natin ma-describe yung situation, description, kung ano nga po ba talaga yung gossip. Sabi nga sa bearer of bad news, according to the book of Matthew Mitchell, susundan ko lamang po yung kanyang mga explanation dito at maganda at we'll be applying it sa ating panahon o ating context. So may tatlong klase daw ng bearing of bad news. Kasi nga, pagka sinabing gossip, yung definition po na ibinigay is bearing bad news. Ano ba yung bad news na ito? Okay, tatlong klase daw yung bad news na ito. Number 1 is bad information, bad news about someone, and bad news, hindi pala new, na-late kasi kung gumawa ng PowerPoint, bad news for someone. Okay? So be warned kung ikaw ay nagkakalat ng bad information about someone. Sabi po sa Proverbs 19 verse 5, a false witness will not go unpunished, and he who breathes out lies will not escape. So, kung yung gossip mo ay may kasamang kasinungalingan at hindi po tama, okay, nag-witness ka ng hindi tama about someone, dahil kinikwento mo mga bagay na hindi tama patungkol sa kapwa, okay, you will not go unpunished. May kaparusahan. And he who breathes out lies will not escape. May judgment. Kaya nga binigay yun ng ating Panginoon at every careless word ay ating pong kakaharapin sa ating Panginoon. Kaya maging maingat sa pakikinig. Ang taong kausap mo ba ay nagbibigay ng bad information about someone? Ito ba ay totoo? Kahit nasabihin natin ito ay totoo, pero bad information ito na magre-resulta ng pag-iisip mo ng masama sa iyong kapwa, then that would be not right. Kapag ang kausap mo ay nagsasabi ng bad information about sa isang tao, i-cut off mo kagad. Stop it. Wait, hindi ito tama. Hindi natin siyang pag-usapan. May mga tao na maaaring lalapit sa inyo dito sa church at kausapin kayo patungkol sa isang tao. Habang nagkasalita siya, sabihin mo sa kanya, wait, sandali lang. Pag-uusapan natin sino? Andito ba siya? Kasama ba natin siya? Bakit natin siya kailangan pag-usapan? Kung may concern ka sa kanya, di mas maganda kausapin mo siya. Wag ako ang iyong kausapin. So cut it off. Okay? Once nabigyan ninyo siya ng time, ng foothold sa iyo na makikinig ka, talo ka na. Kaya nga napaka-crucial ng nakikinig. Once na nakinig ka na at hindi mo siya kaagad kinut off, nahulog ka na sa kasalanan. Cut off mo kaagad. Sorry, I cannot listen to that story. Maybe siguro mas maganda pag-usapan na lang natin ang ating mga sarili. Okay? Because when you cut off kaagad, for sure, pag nakasanayan natin sa ating church na ganito po yung ating magiging context pagdating po sa gossiping or slandering or talking to someone, okay, naka-cut off kaagad, mangyayari dyan, syempre, maghahanap siya ng ibang kausap pa, ka-cut off ulit, lahat tayo nagka-cut off, may stop yung gossiping. Hindi kakalat yung bad information na gusto niyang ipagkalat. Hindi ka pa actually mahuhulog sa kasalanan. Any gossip, any story against a person's reputation, any rumor or anything na pag-uusapan patungkol sa ibang tao at hindi na-address ang tao mismo ay iyong iwasan. So cut it off. Okay? Second, not only ang bad news is bad information na ibinibigay sa atin, bad news about someone. Sabi nga ni Matthew Mitchell, and I quote, on the other hand, the story being shared might actually be true and only about something bad that someone has done.
This is what I call a shameful truth. Some of us have been taught that if something is true, then it's not gossip. Narinig niyo na yon? Di ba? Totoo naman yung sinasabi ko, hindi naman ito gossip. Hindi po, kahit truth po yung iyong sinasabi, that's still gossip. Sabi nga, gossip is also foolishly spreading that awful truth about someone. Kasi sinasabi mo yung mga bagay na shameful para sa kanya. Di ba? Hindi ho tama yun. Truth man, pero it will bring shame to that person. Alam mo yun, kahihiyan para dun sa taong ito, huwag niyong pag-usapan ito. Hindi niyo dapat pag-usapan ito. Siguro kung may pag-uusapan man yung taong ito, between siguro sa self-servant niya, sa akin as a pastor, yun po yung mga dapat na topic o kilalalagyan ng mga pinag-uusapan lamang po dito sa ating church. Sa akin lang yun. O sa self-servant lamang ninyo. Hindi para ito para ma-consume ng buong church. Proverbs 11:13, sabi nga, a gossip betrays a confidence. It betrays confidence. But a trustworthy man keeps a secret. Pag may nalaman kayo patungkol sa iba, huwag niyo nang sabihin pa sa iba. Kasalanan po yun. Baka sabihin ng tao na nagkikwento sa iyo, totoo naman eh. Nagsisinungaling ba ako? Oo, pero gusto mo ba na meron mga bagay na shameful para sa iyo? Ikwento ko sa kapatiran dito sa church. Gusto niyo bang gawin ko yon? Kunyari may alam ako kay Brother Angelo. Okay, gusto ba ni Brother Angelo, ipagkalat ko yun sa iba? May alam ako kay Sister Lou. Gusto niyo bang ipagkalat ko yung mga bagay na yun? Di ba hindi? Gusto mo bang gawin din yon sa iyo? At lalo na kung inirepent na naman ng tao yung kung may nagawa siyang hindi tama, tapos na po dapat yun. Totoo man, pero kung ito ay kasiraan sa kapwa, mabuti na hindi mo malaman pa dahil ito ay pagtatanim lamang ng mga bagay na maaaring gamitin ng kaaway para mag-isip siya ng masama sa kanyang kapwa. Yan daw, may nagkwento sa iyo patungkol kay brother o sister so and so. Totoo naman, anong madalas na reaksyon na nakikinig? Pag gaganon. Talaga? Sobra yan. Yung mga gustong-gusto ng mga tao Sabi nga, like choice morsels It goes down into the inner parts of the body. Gustong-gustong pakinggan. Hindi po dapat natin gustong pakinggan yung mga bagay na hindi maganda patungkol sa ating kapwa. Most of the time, ang bad news about someone destroys friendship. Sabi nga sa Proverbs 16:28, a dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends. Kahit nga barkada pa kayo, okay, hindi nyo dapat ito ipinagkakalat sa iba na bahagi ng barkada ninyo. Close friends kayo, kwento lang niya kay gusto nyo ba ikukwento niya, kung sa kanya lang ikwento Okay? Hindi yung tamang, alam mo, barkada naman tayo pag-usapan natin siya. Close friends naman tayo Hindi po dapat ganoon. Correct and rebuke the person with love and keep it to both of you. Hindi yung friends, halika dito. Yung barkada mo, 100, Ikaw pa, may mic ka pa, para malinig talaga lahat. Alam mo si ganito nangyari sa kanya. Hindi porket tropa o barkada, okay na. No, that is bad news about someone. Kung ikaw ay nakaalam, kausapin mo bilang isang Christian na tulungan mo siya. Kung meron siyang sinishare na concern, problem, situation in life, then counsel that person. Then help that person. And then leave that conversation between the two of you. Okay, maliban na lang kung yung kaibigan mo talagang ginadar kayo. Ko-coffee kayo sa isang bahay, tapos nag-open up siya for all of you. Huwag niyo nang ikikwento sa ibang barkada naman. Di ba? Within your group lang, kung nag-open siya, kunyari daw, yung mga widows, grupo sila, kwentuhan sila patungkol sa sarili nila, magkakasama naman sila. Maliban na lang kung kunyari daw, wala si Diana, tapos pinag-uusapan. Kaya hindi maganda yung absent.
Kami actually mga pastoral staff, when we talk, may pag-uusapan kaming isang pastoral staff na wala. Pag dumating na siya, kanina pinag-uusapan ka namin na. Hindi naman bad or negative. Pinag-uusapan naman namin mga good things. So kaya may pinag-uusapan kami about that person, sasabihin namin sa kanya, these are the things that we talked about, para at least malaman man niya. Sana maging practice din po ninyo yung bagay na yun. Okay? Huwag naman pinagkwentuhan nyo na siya, puro kasamaan, lahat ng pinagkakwentuhan niya. Tapos sasabihin, sinabi ko naman sa kanya eh. Hindi din po tama yun. Okay? So ilalagay nyo din po sa tamang application po yung bagay na yun. Kaya nga kailangan po, between the two of you lang, kung may nalaman ka sa kanya at kwento niya sa'yo, you are not to tell it to others. Huwag kang maging bearer of bad news about someone. Okay? Last, sabi nga dito, bad news for someone. Matthew Mitchell said sa kanyang book, a third kind of bad news is neither false nor true, but is a projection of something bad happening to someone. At yun naman, nagtitingin ka na ng future, ay, alam mo, nangyari sa kanya, ako, cancer yun. Eh, hindi pa cancer. O kaya, ay, may ganito yan, ay, nako, mamamatay na yan. Di ba? Yung mga parang gano'n, ay, nako, parurusahan ng Panginoon yan, sa ginawa niya. Alam mo, itong ginawa niya, nako, kawawa yan. Tignan mo, isang araw, ganito na lang yan. Yun yung bad news for someone. Okay? Something bad happening to someone. Siguro magandang example dito ay si David. Sa Psalm 41 verse 5 to 8. Si David ay medyo nagkaroon ng sakit siya na medyo malubha at maraming sabi-sabi ang lumabas sa gossip patungkol sa kanya. Sabi sa Psalm 41 5 to 8, sabi dito, my enemies say of me in malice, when will he die? Grabe, no? And his name perish. And when one comes to see me, he utters empty words, while his heart gathers iniquity. When he goes out, he tells it abroad. All who hate me whisper together about me. They imagine the worst for me. Ano yun? Pinag-iisipan si David ng worst. They say a deadly thing is poured out on him. He will not rise again from where he lies. Sabi nga, ito pa rin po ay gossip. Sharing bad news for someone. Huwag naman sana na pag, kunyari daw, nagkaroon ako ng sakit, ay naku, wala na yan. Parusa yan kay pastor. Hindi na yan gagaling. Sino na kaya susunod sa atin? Huwag naman ganun. Kung may galit kayo, kusapin nyo na lang ako ng maayos. Okay? It's talking ill about someone. Okay? Pero ito yung magandang paalala sa atin that we are not to think ill sa ating mga kapatiran o sa ating kapwa. Sabi nga sa Philippians 4:8, ito magandang memory verse nating lahat. Sana i-memorize po ninyo ito. No? Philippians 4:8, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Yun po eh. Actually, Philippians 4:8 ay napakahalagang memory verse para, alam mo yun, hindi po tayo mag-isip ng masama sa ating kapwa. Mahalaga na maunawaan at maintindihan po natin ang mga bagay po na ito. So yung unang bahagi ng definition ni Mitchell ng gossip is bearing bad news. Pangalawa, behind someone's back. Okay? Sinful gossip is bearing bad news behind someone's back. Gossip mainly is talking about someone na hindi nyo kasama. Ang reason ng iba dito, mas madali kasing pag-usapan ang taong wala. Di ba? Totoo naman yan eh. At siguro, ang simple na bahagi ng definition ng gospel, kaya gossip, kasi dahil may sinasabi ka habang nakatalikod ang taong pinag-uusapan ninyo. Simple lamang po, in application, they do not talk about someone kapag wala po siya. So, kung kunyari daw, kaming dalawa lang kunyari ni Sheila, nag-uusap kami, hindi dapat namin pag-usapan si Lennox. Pero sarap pag-usapan si Lennox, The joke lang yun. Okay? Hindi natin pag-usapan, diba, si Lennox negatively. Pwede natin pag-usapan si Lennox na ang bait-bait ni Lennox. Hindi ka nun inaasar. Diba? Kumbaga, we can talk about another person, but with a right heart. Pero kapag wala yung isang tao, do not talk negatively about that person. Kaya kung ayaw mo sa kanya, di kausapin mo siya.
Ako, mas gusto ko pang kakausapin ako, "Oh, Pastor Jay o Brother Jay, ayoko sa'yo." At least, honest ka. Sabihin mo lang. Kesa naman yung tamang, ang bait-bait mo sa harapan ko, and then pagtalikod mo sa akin, kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Alam mo kung sino ang pinaka-ginagossip sa buong church na tao? Pastor. And I will reveal it to you today. Some of what you are talking behind my back, umaabot sa akin. And it pains me. It pains me. Be very careful. But I still love you. Masakit actually, sa totoo lang. Bakit hindi ako kausapin? Bakit kailangan pumunta sa bahay, pag-usapan ako? It hurts eh. And you are sinning. Actually, akin walang problema. Kung pag-uusapan ninyo ako negatively, I know before the Lord that I'm serving Him faithfully. Then, may mga bagay lang, ito lang may mga bagay na hindi nyo maintindihan na ginagawa ko. Kasi may mga bagay na hindi nyo pa talaga naintindihan. Dahil may mga naaral na ako na hindi nyo pa naaaral, na alam ko biblically principled ang mga bagay na yun, hindi nyo talaga maintindihan kung hindi din kayo nag-aaral. Kaya it would be very hard. So if there are things that is hard for you to understand, na pinagagawa ko, o sinasabi ko, o tinuturo ko, then talk to me about it, para ma-explain ko po sa inyo. Iba po kasi yung level na siyempre may mga bagay na itinuro ng ating Panginoon sa akin, na hindi nyo talaga maintindihan lahat. And I understand that. Pero you have to be very careful. Be very careful. Not only for me, ako madali kong intindihin yan eh. Kasi kaya nga ako nagpastor, para turuan ko kayong lahat eh. Di ba? Kaya nga ngayon, naaral natin yung gossip eh. Para maturuan ko kayo na hindi tama yung mga bagay na yun. And for me, okay, ginagawa niyo sa akin yun, pero huwag niyo sanang gawin sa mga kapatiran natin dito sa church. At huwag niyo maging makasanayan na gagawin niyo yung mga bagay na ito sa ating mga kapatiran sa church dahil kawawa naman po sila. So in application, before you talk, or before you continue to talk about someone who is not present, ask yourself the following. Would I say this if he were here? Sabihin ko ba ito kapag nandito siya? Di ba? Parang teka lang, hindi ko yata kayang sabihin ito kapag nandito siya. Hindi ko na sabihin. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Another question, would I receive this bad news about her in the same way if she were present? Matatanggap ba kaya niya itong bad news na ito patungkol sa kanya kung siya din ay present? Siyempre hindi. Then don't speak about it. Huwag mong gawin yun. Siguro, another thing is, sabi nga ni Mitchell, am I hiding this conversation from someone? Kailangan bang itago? Kasi ganun yan eh. Bakit mo sinasabi nang wala siya? Kasi gusto mong itago yung pinag-uusapan ninyo para hindi niya malaman. Do I have to na itago? And fourthly, sabi nga, would I want someone else to talk this way about me? Gusto ko din ba na ganito yung maging sitwasyon ko na sila din pinag-uusapan ako habang ako ay nakatalikod sa kanila? Ganon din ba yung gusto ninyong mangyari sa inyo? So, before you talk to bear bad news about someone, tanungin niyo yung sarili ninyo sa mga bagay na ito. Mahalaga na ma-check po natin ang ating mga puso. At mahalaga na i-check po natin yung ating mga pananalita. Sabi nga, the key to sharing circumstances with people in a right way is to keep loving others even when we have to talk about them and even if they are our enemies. We need to apply Jesus' golden rule to any difficult situation. If you have to talk about someone, sabi nga ni Mitchell, when they are not present, make sure that you are treating them as you would want to be treated. Ganun po yung dapat na maging application po natin dito. So, dalawang bagay po, bearing bad news behind someone's back. Huwag po natin pag-usapan ang ating kapwa kapag wala po siya o hindi natin siya kasama. And lastly, out of a bad heart. Ito simpleng simple at makikita natin yung reason behind gossiping. It is coming from a bad heart. So when you gossip, you have lahat tayo, bagsak na, no? We all have a bad heart and we have to be honest with ourselves. Okay? That is gossip. Gossip is caused by something that is wrong in most beings.
Dahil attracted tayo dun sa choice morsels na ito eh. Dahil mainly, may mali na talaga sa ating mga puso. Kaya nga, di ba, sabi natin kanina, Matthew 12:34, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So mainly, kapag ikaw ay gossiper at parang wala lang sa iyo ang paggagossip, it just reveals to you kung anong heart meron ka. The heart, sabi nga, is the control center of a person. It is the inner you, the real you. Iyon yung totoo. Ay, hindi ko naman, hindi naman yun. Hindi nga pagka nasabi, kaya nga you are to be very careful. Kaya ako, pagka may mga kausap ako, tapos alam ko nagsisinungaling sila at hindi tama yung kanilang sinasabi, inaantay ko lang kasi lalabas yun sa pananalita nila Magtatanong lang ako na magtatanong, okay, so paano yun, ganito. Ganun ako Kay Boy, alam ko kapag mabilis ko siyang mahuli Dadatarang ko siya ng questions. Yung ibang questions, same lang, dapat yung sagot. Pero rephrase ko lang. Minsan, malilito. Tandaan ninyo ang mga taong in sin, they will always respond foolishly. Magiging foolish madalas yung kanilang response. And mauhuli mo sila sa kanilang pananalita. And I have talked to a lot of people. Huling-huli ka agad. Kaya nga minsan sasabihin ko, di ba sabi mo kanina ganito? Ba't ngayon sasabihin mong ganito? Di ba sabi mo kanina, ganito? Ba't iba na naman yung statement mo? What is true? Out of the foolishness of the heart At lalabas po talaga yung bagay po na yun. Kaya nga it's just something na gusto lang ni God na makita natin na meron po talagang problema ang ating mga puso. Hindi ho pananalita yung problem. Ang problema natin ay puso. Gusto niyo mabago yung inyong pananalita? Gusto niyo mabago ang inyong pag-iisip? Gusto niyo mabago ang inyong actions, ang inyong life? Kailangan mabago ang inyong puso. Mabago ang inyong puso ng salita ng Panginoon dahil kapag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, marirenew ang iyong pag-iisip, yung iyong knowledge ay magiging biblical, at yung iyong puso ay magkakaroon ng pagbabago, at ito ngayon ang iyong magiging buhay. Yun po yung process po noon Ngayon, kung walang word, walang understanding ng word, walang study of the word, walang change of mind, walang change of heart. And in Scripture, palagi pong magkadikit ang puso at ang isip. Synonymous po yung gamit ng Bible pagdating sa thinking and heart. Synonymous po yun. Ibig sabihin, magkaparehas po yung paggamit nito in Scripture. Kaya nga sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Our motive springs from our hearts. Kung ginawa mo ito, sinabi mo ito yung naging ito yung laman ng iyong puso. Our sinful motivations for speaking about or listening to any form of bad news are what makes gossip sinful. Meaning kung ikaw ay nahuhulog sa kasalanan ng gossip, ikaw ay may marumi at makasalanang puso. Okay? Anong kailangan mong gawin bilang isang Christian? Then you are to confess. You are to pray and turn away and repent of your sins. Kasi napaka-blessing po tayo magkakasala tayo palagi Hindi ko sinasabi na magiging perfect kayo. Pero ang blessing po ng isang Christian ay magkaroon po tayo ng understanding that when we sin, nakita natin ito, that it is coming from the Lord, na inire-reveal niya sa atin para ito ay ating talikuran. Ngayon, ang problem, ganito, pag ikaw namumuhay at hindi mo nakikita na kasalanan ang iyong ginagawa, kasalanan ang lumalabas sa iyong mga labi, kasalanan ang iyong actions, and everything, wala lang sa'yo, hindi ka nakokorek, then talagang may problema ka. At nakakatakot dahil hindi sa iyo pinapakita ng ating Panginoong Diyos ang iyong kasalanan. And most of the time, gagamitin po ang ating Panginoon para ma-reveal yung ating heart. Lalo na kung hindi natin nakikita yung ating mga puso. Gagamitin ako, gagamitin ng kaibigan ninyo, gagamitin ng asawa ninyo. Minsan ako, si James, ginagamit ni God si James. Di ba daddy ganito? Di ba daddy ganyan? So, may mga rebuke kasi para makita yung sinfulness ng heart natin. At hindi po masama na makita natin yung sinfulness ng heart natin. Maganda na nakikita natin yung sinfulness ng heart natin. Kasi para tayo mabago at malinis, kailangan makita natin yung ating mga kasalanan. Grace ni God yun. Alam niyo yung pinaka-nakakalungkot,
na Romans 1, yung God gave them over. Inayaan na sila ni God dun sa kasalanan na hindi na nila makita kung kasalanan pa man yun o laban sa Diyos. Tayo, inaaral natin ang kasalanan ng gossip, hindi ho ito para pag-usapan lang, ay si ano gossiper siya. Hindi, lahat po tayo madami ang puso. Lahat po tayo kailangan mabago yung ating puso. Lahat tayo kailangan po natin mabago. Kaya nga mahalaga na maging sensitive tayo sa ating pananalita, sa mga sinasabi po natin sa kapwa. Kaya nga, be slow to speak eh. Diba? And slow to anger. Pag-isipan po natin, will this be beneficial? Will this be good sa aking kapwa kung ito'y aking sasabihin? Okay? Mahalaga na isipin mong maigi, ask yourself, bakit ko ba sasabihin ito? Teka lang, bakit ko ba pakikinggan yan? Kaya bakit ba ako attracted kapag may mga bad news o bad information? Bakit ako attracted doon? Bakit parang kahit antok-antok ako pag pinag-usapan? Actually, ngayon, kung kunyari, inaantok kayo, no? Gusto niyo magkwento ako ng gossip? For sure, gising na gising kayo. Bakit kaya? Dahil marumi po yung ating puso. O kaya, bakit kapag preaching ayokong makinig? Dahil marumi ang puso. Ganun pa rin yun eh. Hindi tama yung puso. Either nakikinig ka, na parang wala lang sa'yo, hindi mo naman din pinapakinggan, alam mo yun, nakatingin ka lang sa akin, pero gisig lang. Marumi pa rin ang puso mo kung hindi mo iniintindi. Actually, gusto ko lang makita ninyo na marumi ang ating mga puso at kailangan natin makita ito, hingi ng kapatawaran sa Panginoon, hingi ng kanyang biyaya na Lord, baguhin niyo po ang aking maduming puso. Hindi ko actually mapipinpoint kung ano man ang laman ng puso ninyo. Pero maaari kapag enticed po kayo sa gossip, baka nanggagaling ito sa inggit, galit, o alam mo yun, ayaw mo lang sa kapwang yon. Inyong tatandaan anumang masama o kasalanan na lumabas sa inyong mga labi o pananalita, ipinapakita na kaagad ng Diyos sa inyo ang inyong makasalanang puso. Kailangan mong gawin ay magpakumbaba at hingi ng tulong ng Diyos na maipakita sa iyo ang buong kaliwanagan ng kasalanan mo upang ikaw ay tunay na tumalikod dito. Kung magmamatigas ka na parang wala lang, hindi na kahit na puro masama na ang lumalabas sa iyong mga labit, nahuhulog ka palagi sa kasalanan ng gossip, be reminded that there will be consequences. God is not pleased at all and God will give His punishment. Meron pong punishment na kasama dito. And in the day of judgment, every careless words, ito po yung pananagutan po ninyo sa ating Panginoon. So the best way to turn away from gossip is to see it as sin. Be reminded of it. Gossip is sin. Gossip ay kasalanan. And you are to be aware of your speech. If you see yourself now that indeed you have been enticed to this kind of sin, tandaan nyo may hope naman po. Kunyari daw, ikaw yung kilalang chismosa o chismoso, okay? If you have not come to faith in Christ, then ask the Lord to help you see your sin and repent of the sin that you have committed. Believe in Christ that He alone is your Savior from your sinful ways. Believe that your hope to be right with God is only found in Christ because He alone perfectly obeyed God. Believe that on the cross He died and paid the penalty of your sins. And in His resurrection He has given you new life. And if you will believe in Him. Now that Christ ascended back to God the Father, let Christ then rule your life. Siya na po yung dapat na Panginoon. Siya na po yung dapat na inyong sinusunod. Obeying Him, following Him, and now will live a life that will only give honor and glory to God. If you are a Christian, having been living a life of gossip, confess and pray and repent. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has seized you except what is common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you will be able to endure it. The way of escape is the Word of God. What you have learned through the Scripture, what you have learned right now is the escape. Kaya everything that you hear and listen sa preaching, lalo na pagdating sa application, patay po ang preaching kung walang application. Kaya po importante, hindi nyo lang naintindihan na ang gossip ay kasalanan. Kailangan makita ninyo kung ano bang gagawin ko sa gossip. Anong dapat ko maging response sa kasalanan ng gossip? God provides the way of escape through His Word.
The Lord, by His grace, if you will humble yourself and will desire to follow Him, will enable you to turn away from the sin of gossip. This is a promise given by our faithful God. So submit yourself to God. Know His Word, acknowledge His truth in your life, and follow Him. Let me just give you some practical applications. Mabilis lamang po ito. Ano pong kailangan niyong gawin para hindi po kayo mahulog sa gossiping o sa kasalanan ng pananalita? Pray to God to help you, to keep you away from God. Mag-pray po kayo. Pag umaga pa lang kung alam niyong mahilig kayo sa gossip, ano niyo yun, mag-pray po kayo. Pray to God. Lord, baguhin niyo po yung aking pag-iisip, baguhin niyo po yung aking pananalita. Pray to God that you may be a good example to others. Okay? By not gossiping, and if others are doing it, okay, correct and rebuke with love and gentleness. Brother, sister, wag po natin pag-usapan siya. Wala siya dito eh. Then set a good example. Kaya kayo mag-asawa. Wag natin siya pag-usapan. Mamaya na lang. Hindi ako, latok pa ako eh. Para makapag-cost. Joke lang po yun. Ano? Wag nung pag-usapan, di ba? Yung mga bagay na ito. Dahil para sa inyo. Wag kayong parang, alam mo yun, yung parang, kasalanan yun eh. Then do not talk about it and be a good example. Teach others by reminding of what you have learned about our study about gossip. Ituro nyo, teka lang, di ba, naaral na natin yan. Wala na kayo lahat kayong kawala. Before God, hindi nyo pwedeng sabihin, Lord, hindi naturo ng pastor namin yan, ha? Naturo ko na sa inyo ngayon, eh. So you are all now accountable before the Lord. Teach them. Remind them. Naaral na natin ito, hindi dapat natin ito gawin. So kung ipagpapatuloy nyo pa ito, ay napakatindi na ng puso ninyo. Napakarumi na nun. Hindi ko sinasabi na hindi na kayong magagash. If you will fall, mamaya pag-uusapan niyo ulit ako. Diba? Okay, pag-uusapan niyo kung sino man, then matuto po kayo. O nga, teka lang, mali ito. Then ipapractice niyo ngayon dapat sa buhay niyo na hindi dapat ganon. Okay? Fill your mind with godly things and not sinful thoughts about others. Okay? Kung may inis kayo sa kapwa ninyo, patawarin niyo po siya. O kausapin niyo siya. I-amend po ninyo kung ano man yung mga situations na yun. Para hindi ka magkaroon ng sinful thoughts at magkaroon ka ng temptation na pag-usapan siya sa ibang kapatiran natin dito sa church. Be concerned with the reputation of our dear brothers and sisters in Christ. May reputation po ang bawat isa. Ingatan po natin yun. Huwag po natin silang siraan. Okay? Be careful how you also talk to outsiders. Kung makikipag-usap kayo sa mga tao na hindi po natin kapatiran dito sa church, either na ma-influence po kayo or kayo makapag-influence sa kanila. Be very careful. Pwede ho dito hindi kayo nag-gossip, pero sa office pala ninyo, kayo yung chismosa. Brother Jay, hindi naman dito. At least, yung boss ko lang. Diba? Yan ang mga favorite topic ng mga nag-opisina eh. Boss. Kung dito sa church, pastor. Sa opisina, yung boss. Diba? Kung anong ginawa ng boss o kung ano. Okay, be very careful, okay, how you talk to outsiders. If you have concerns with other people, talk directly to the person involved. Okay? Wag po kayong pag-usapan siya. Kausapin mo siya. Kaya, sabi mo, Brother Angelo, hindi ko type yung pananamit mo, naiinis ako. Pwede bang tulungan kita sa forma mo? O kaya, Lennox, ayoko yung joke mo kanina sa akin. Just talk to the person, be honest. Okay? Huwag po yung pag-uusapan po ninyo siya dun sa ibang tao pa. Okay? Remember, call each other out if they are falling into the sin of gossip. Brother, sister, what you're doing is gossip. And that is sin. And I love you and I don't want you to fall into sin and fall under the judgment of God. And lastly, remember the gospel. You have died with Christ. God, Jesus Christ, paid the sin of gossiping on the cross. He died for it na. Then we are to die sa sin of gossip. Para tayo ngayon, palalahanan, Lord, I died with you and now I live for you. Help me, Lord God, to live a life ng aking pananalita, ng aking puso ay palaging tama at ayon sa iyong kalooban. And I hope this helps. And sabi nga doon sa book ni Matthew Mitchell, ituro nyo sa church ninyo para yung church ninyo maging gossip-proof. Dahil mahalaga po talaga na itinuturo po ito sa ating church. Okay? So maging maingat sa inyong mga pananalita. Linisin ninyo ang inyong mga puso. Iyakan nyo ang inyong mga kasalanan kung kayo ay nahuhulog sa kasalanan na ito. Lumapit sa Panginoon, hingi ng kanyang awa. At for sure, kayo naman po ay kanyang patatawarin at tutulungan na tunay ng mamuhay ng tama sa kanyang harapan. Let us pray. Thank you, Lord God, for this morning, for teaching us
Marami pa pong bagay na dapat pong maituro dito, but this is just parang summary lang, Panginoon Ama, ng mga bagay na aking ding naaral. And I pray, Lord God, in time, turo ko po ulit ito in another passage, Panginoon Ama, para mabigyan pa ng linaw yung iba pang mga aspeto about gossiping. But understanding what gossip is so crucial. Ito po'y kasalanan, huwag po naming maliitin, at tulungan niyo po kami na mabago ang aming mga puso upang mabago din, Panginoon Ama, ang aming pananalita at upang kami ay makapamuhay ng tunay na nagbibigay kaluwalhatian sa inyong pangalan. So, thank you, Lord God, for everyone who's here. We pray for your blessing until later on, Lord God, sa Youth Fellowship, maging sa Husbands and Wives Fellowship. I will be away, Lord God, for a month. I'll be leaving this coming Thursday. I'll be back, Lord God, Friday of the last Friday of March. I pray that you will bless the church. I pray, Lord God, na ingatan niyo po sila sa bawat pagpunta nila dito. Patuloy niyo po silang tutulungan na matuto sa bawat katotohanan na kanilang aaralin, mapapakinggan. Bless the pastors, O God, na akin pong inassign na mag-handle, Panginoon Ama, ng pulpit, mag-handle ng men's Bible study. We pray that you will bless them, that you will guide them, and in all of their preparation, O God, we pray, Lord, na sa mga araw na wala po ako, patuloy lamang po ang paglago ng bawat isa. And I know that you are faithful and that you will be faithful to everyone, O God, and we thank you. So I pray for your blessing for BSL, for everyone, and may your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So I'll be gone.